Di ba? Kahit nanay mo hindi maniniwala, ma, tropa ko. We, putya, magtataka pa yun. Puta, tropa mo yan, bakla ka yata eh. Hey, what's up guys? Good morning! It's your boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about sa may mga nagme-message sa atin sa TikTok. So, pag binasa ko, almost the same lang naman yung gusto nilang malaman. So, since they are still young and hindi pa ganun ka-successful sa buhay, isa pang trust fund baby na umaasa sa magulang. What? So, ang tanong nila is, paano ba ako didiskarte sa babae kung wala pa akong ganong value na mapoprovide sa isang babae? Good question yon. Kasi totoo naman, lahat tayo dumaan sa buhay na walang dumaan tayo lahat sa we cannot provide anything. Kahit na sabihin mong anak ka ng mayor, anak ka ng politician, anak ka ng businessman, may pera, pamilya mo, but hindi lang yung financial value yung pwede mong maibigay sa isang babae, di ba? So value can be yung pwede kanyang therapist, pwedeng you listen to her, pwedeng you giving advice to her, you telling her what to do, emotional value, yung mental na bibigay mo, yung parang affirmation, diba? Yan ang mga gusto ng mga kababaihan. Yun ang hinahanap ng bawat kababaihan, yung kaya magbigay ng talagang, sinasabi ko sa inyo na they want someone na makakapag-stimulate ng emotions nila. Ay, kaso most of us, dahil lalaki tayo, hindi tayo ganong touch with our emotions. However, there's some guys na talagang emotional. So depende yan sa environment mo, kung paano ka lumaki, paano ka pinalaki. Kung spoiled ka, yari ka, brad. Kung in-spoiled ka ng magulang mo, hindi mo kasalanan. Pero syempre, pag masyado kang nilagay sa comfort zone or masyado kang pinotektahan ng yung mga magulang at ng yung environment, masyado kang safe, hindi mo alam or nag-iiba yung reality mo. So character development, madedevelop yan through hardship. Hindi yan madedevelop or hindi ka mag-improve sa comfort zone mo or yung nasa safety net ka. Hindi ka nag-work, masyado kang spoiled, yan. So pag in-spoiled ka ng magulang mo, brad, hindi mo kasalanan nila. Pero ngayong alam mo na may impact yung pagiging spoiled na hindi maganda, then you need to do something. Okay? Para minsan yung too much comfort, hindi rin maganda. Hindi mo nakikita yung yung capability mo sa person o yung kaya mong ma-provide para sa sarili mo once na may problema. Yung maka-adapt ka sa isang situation or matuto ka sa isang situation. Anyway, sir, paano ba makapag-provide ng value sa isang babae na kahit na hindi ako ganung kayaman or kahit hindi pa ako ganung ka-successful as a guy? Well, kung natatandaan nyo, meron akong video na sinabi ko na ang pagiging romantiko ay para sa lalaki lang. Yun nga, we romanticize our emotions, yung paano yung gagawin natin sa babae para makuha natin yung gusto natin or para maparamdam natin sa babae kung ano yung deserve niya or kung ano yung kaya mong ibigay para sa kanya. Pag wala kang pera, alam mo na gagawin mo, brad. You need to be romantic. Romance is for men, not for women. Ang babae, women's biology to find a guy that can protect and provide for her. Someone na kaya magbigay ng value sa buhay niya or maka-add ng value sa buhay niya. Because women are the extractor. They are extractor by nature. And men are we create value and women extract value from us. Women are emotional creatures. So dealing with emotional creatures is very draining and hurtful. So kaya nga, kung talagang ready kang dumami yung chicks mo, dapat ready ka sa pain or sa mga struggles. Ngayon, kung hindi, stick ka sa isa. Stick ka sa isa because isa pa lang, baka makalbo ka na. Okay, men are romantic. So the only time na kung hindi ka pa successful or hindi mo pa kaya mag-provide financially, hindi mo pa kayang ipakita sa kanya ang mundo or hindi mo siya kayang dalhin sa iba't ibang klaseng bansa or hindi mo siya kaya ibili ng mga bag na mamahalin or hindi mo siya kayang itira sa kondo, hindi mo siya kayang bigyan ng mga shoes na mamahalin. So you need to be romantic. Wait a minute. Who are you? So pag ang lalaki romantic, pipiliin ba ng babae? Yes. Kaya nga ang babae, let's say kung papapiliin siya,
kung romantic or someone na can provide and protect for her, or someone na can provide financially, especially yung talaga itataguyod siya habang buhay, mas pipiliin niya yung mga lalaki na kayang mag-provide sa kanya financially, because women are looking for security. Kasi yun, kumbaga, ang romance, it's because you have the power to stimulate her emotions, but it doesn't mean it can last for a lifetime. Tanda mo, emotions or feelings are change every day. Maybe ngayon she's really into you, pero tomorrow hindi. Kaya nga madaing babaeng nagpe-flakes when it comes to dating. Akala mo tuloy na, di ba? Or maybe 3 hours before ng meeting nyo, magugulat ka, magka-cancel siya, di ba? Sure na. Minsan kahit may nangyari na sa inyo, magugulat ka. Why? It's because bumaba na yung tension or emotional tension. Nangyari, di ba? So ito, ikaw to si tanga na nag-invest ng emotions, dali, di ba? So ikaw yung naiiwan. Hindi naman naiiwan, yung parang ikaw yung pucha, ako lang pala nag-invest ng emotions So, being romantic, anong mga ginagawa ng mga romantic guys? Susunduin, pagbubuksan ng pinto, bibigyan ng flowers, ano pa, laging i-check kung okay ba siya. Yung ginagawa ng mga BFF yung lalaki. Kasi yan yung mga gustong makascore. BFF kayo, style nyo bulok. Come on, man. Lalaki ka, Brad. Lalaki ako. Ano sinasabi mo? BFF. Yung babae, malaki boobs, malaki puwet, sexy, makurve. Sabi mo, tropa lang. Gusto mo lang tropahin. Ang gago mo naman. Sinuloko mo. Di ba? Kahit nanay mo, hindi maniniwala. Ma, tropa ko. Weh. Pucha, magtataka pa yun. Puta, tropa mo yan. Bakla ka yata Hindi ka attracted sa ganyan? Ay, bading. O, di ba? Kahit mga tropa mo, magugulat sa'yo. Di ba? Unless talagang kilalang kilala ka na matulis ka. Hindi niya tropa yan, Brad. Jawa niya yan. Siyempre, ano lang sila. Low profile lang sila. Anyway, ano sinasabi ko? Yun. Men should be romantic if you don't have enough money. Kung di mo pa siya kayang, dalhin sa mga mamahaling lugar or mga kakaibang lugar, you need to be romantic. Pero, sasabihin ng mga babae, hindi, simple lang naman ang gusto ko Gusto ko lang naman ng kahit yung kumain lang ng kwek-kwek. Totoo yun. Because it can stimulate her emotions. Pero doesn't mean it can last for a lifetime. Diba? Women still want something na talagang more than that. And let's be honest, kung ikaw papipiliin ka ng babae na 10 body count or 1 body count, you will still choose or you still prepare yung isang body count or yung walang body count. So same thing sa babae. Kasi yung pagiging romantic, pwedeng pag-aralan, 'di ba? Pero yung kumita ng pera or maging successful ka, it really takes time, 'di ba? Yung pagiging romantic, kahit by tomorrow pwede mong gawin 'yan 'di ba? Ulit-ulitin mo lang, 'di ba? Kaya nga ang babae, pag medyo hindi niya inaalagaan yung sarili niya, it can affect her life romantically. Ibig ko sabihin is pag mas madami siya in-entertain na lalaki, most men will pipiglas or papalag. Ay, ayoko nito. Masyadong maraming madaing kausap na lalaki. Ayaw ng lalaki ng ganun. Na yung babaeng pipiliin nila is maraming kausap na lalaki. Hindi because we are jealous or we are insecure. It's because we are territorial by nature. Kaya nga guys, balik tayo. So kung gusto mo talaga ma-improve or in order for you to pull girls, you need to be romantic and you need to learn how to be more romantic. Kaya nga may tinatawag na Don Romantico. O, di ba? So, kung magiging mas romantiko ka, for sure, you can pull girls. So guys, ulitin ko, pag wala kang pera, you need to learn how to be romantic. Kaya imagine mo, mayaman ka na, successful ka na, romantiko ka pa. Ano ka, Brad? Pipilahan nga ng mga babae. Because karamihan ng babae, yun ang kanilang hinahanap. Because they call it Prince Charming. So kinikilig ka, no? Parang ako yata yung kinikilig. Parang pag ako naging successful tapos romantiko, parang wow. Isa-isa lang ladies pila lang. So yun na guys, yung mga walang pera, maging romantiko ka, for sure makakakuha ka. It matters guys to women. Since naman tayo, karamihan naman lalaki is average or hindi, maliit lang naman ang porsyento ng mga lalaki successful. So in order for us to get what we want, especially the sexual access with women and to continue our generation, is we need to find a way how to be with the woman that we want, di ba? Kasi let's be honest, money gives freedom for men, di ba? If you don't have, so limited yung freedom natin bilang lalaki. Okay? So guys, thank you so much. I'll see you guys next time and bye-bye.